Yo, what is up mga lods? It's your boy, Miku Senpai. Nasa video ng ito, i-review na nga natin mga lods, yung chapter 2 ng Astro Royal na isang maangas sa chapter nga din. So balik kung bago ka pa nga lang sa channel natin na to, at trip mo din yung anime na to na nire-review natin. Nasa kasalukuyan nga ay may 3 chapter na. At isusunod na nga natin kaagad yung next chapter, which is yung chapter 3. Ay mag-subscribe o mag-follow ka na nga sa channel natin na to. At mga lods, na-review na nga natin yung chapter 1 ng anime na to, which is check nyo na lang mga lods sa channel natin at sa Facebook page natin. So bali hindi ko na nga to patatagalin pa, i-review na nga natin mga lods itong chapter 2 ng Astro Royal. Let's G! So bali ang cover page nga mga lods ng chapter na to ay walang iba kundi ang bida nating si Hibaru. At ang pamagat nga ng chapter na to ay Astro. Nagsimula nga ang chapter na to mga lods sa scene kung saan ay dito nga ay nagising na itong si Hibaru. Pero mga lods, nagising nga siya pagkatapos ng 2 linggo mula nang mangyari ang sakunang iyon. Bungad na wika nga dito ni Terasu, sa kakagising pa lang na si Hibaru ay sa wakas nga raw, nagising na itong si Hibaru. Matagal nga daw siyang naghintay. At dito nga'y nalaman na ni Hibaru na halos 2 linggo na pala daw siyang natutulog. Hindi na nga raw siya nagtataka ngayon mga lods kung bakit gutom siya. At pagkatapos ng wikain niyo ni Hibaru ay nagwika nga dito itong si Terasu na inalagaan niya nga raw siya sa loob ng 2 linggong pagtulog niya. Ayusin na nga raw niya yung higaan niya at yung pananamit niya na yun. At nang marinig nga ni Hibaru ay naintriga nga ito. Pero in pabiru way mga lods. Sa mga wikang manahimik nga raw ito. 6 na buwan nga lang daw yung tanda nito sa kanya. Kaya wag nga raw siyang mag-act o na parang nakakatandang kapatid niya. May gagawa nga raw nun sa kanya. At sure siya na hindi yun siya. Since wala nga raw itong kakayahang gawin iyon. At dito nga mga lods ay dinala na nitong si Terasu sa labas etong si Hibaru. At pinakita ito sa kanya. At nang makita nga yun ni Hibaru ay natahimik nga ito at napawikang. Sure ba daw talaga itong si Terasu? Hindi raw ba talaga siya nananaginip? At nang marinig nga yun ni Terasu ay napawikang na nga lang din ito mga lods kay Hibaru na alam niya nga raw na ganun yung magiging reaksyon nito kasi maski nga raw siya ay hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na totoo iyon. Then dito mga lods sa part na to, habang nakatingin nga sila dito sa wasak-wasak na yon na kapaligiran nila ay nakita niya nga dito mga lods netong si Hibaru, yung matanda na may-ari ng candy shop, tahimik na tinitignan ng pwesto netong nawasak at agad niya nga itong nilapitan at laking tuwa na buhay pa ito. Nang makita nga siya dito mga lods ng matanda ay napawika nga ito sa kanya na nagising na pala daw itong si Hibaru. Tanong nga dito ni Hibaru sa matanda, yan na ba daw talaga yung shop niya? At nang marinig nga yun ng matanda ay napawika nga itong oo raw. Pero tuloy pa rin daw ang buhay laban lang at gumawa pa rin ng paraan para mabuhay. Nakangiti nga itong wika mga lods ng matanda habang nakatingin kay Hibaru. Then dito mga lods ay nagbounce na nga itong si Hibaru at Terasu. Pero dito wika nga dito mga lods netong si Terasu kay Hibaru habang naglalakad papalayo yung matanda nga raw na yun. Mukha nga lang daw itong matatag at nagpapakatatag. Pero ang totoo nga raw, may mga problema pa nga rin daw ito na kailangan netong harapin na magpapahirap pa sa kanya. At nang marinig nga ni Hibaru ay napatanong nga ito kay Terasu na bakit nga raw. At dito nga mga lods, dito na sinabi ni Terasu kay Hibaru ang isa pang problema talaga ng lahat, which is meron nga raw ang mas lubos na nakikinabang dahil sa nangyaring iyon. At eto nga ay walang iba kundi ang Yutsurugi family ang kumokontrol at nagte-take advantage sa dilubyong nangyaring iyon. At dito nga ay dumiretso na sila sa headquarters ng Yutsurugi family. At nakita nga dito mga lods mismo ni Hibaru sa 2 mata niya yung ibig sabihin ni Terasu. Halos lahat nga dito ay nasa headquarters ng Yutsurugi family. At nagwe-welcome mga lods dahil nga sa ginagawa ng Yutsurugi family na pang-hold sa stock sa lahat-lahat, which is sa pagkain, basta sa lahat ng supply mga lods na kinakailangan ng tao para mabuhay. Which is kinukurap nga nila dito at hindi nakakaabot mga lods sa publiko. Kaya ang nangyari nga ay nagkakaroon ng matinding tagutom sa lugar nila. At nang makita at malaman nga yun ni Hibaru ay dali-dali nga itong pumasok sa loob ng headquarters nila. At kinumpronta ang lahat. Bakit nga raw ganun ang ginagawa nila? Hinuhold nila ang stock ng mga supply ng pagkain. Napaka nakakapanglumo nga raw yun para sa lahat ng tao. Then dito mga lods, nang makita nga nila dito itong si Hibaru, ay laking gulat nga nila dito kasi nalaman nga nila na buhay pa pala itong si Hibaru. At dito nga ay lumapit yung mga iilan sa tauhan nila sa kanya. At nagwiwikang, saglit nga lang raw. Yun nga raw ang gusto ng boss nila. Yun nga raw ang sistema. At kahit andyan pa daw siya, wala nga raw itong magagawa unless yung boss nila ang magsabi. At dito nga ay dali-daling sinabi ng tauhan nila sa isa mga lods sa taas na tumawag nga raw siya sa boss nila. At ipaalam yung balitang iyon na buhay si Hibaru. At nang marinig nga ni Hibaru ay nagalit nga ito at nagwikang, hindi pala daw
nila papapasukin siya. Kung patumbahin niya nga raw sila, etong si Shu na pala daw ang in charge sa lahat. Pero alam ba daw talaga ni Shu ang ginagawa nito? At dito mga lods sa gilid, napauwi ka nga itong si Terasu na maghihinay-hinay nga raw ito. Baka gamitin nga raw kasi ng mga ito sa kanya ang kapangyarihan nila. Pagkarinig nga nun mga lods ni Hibaru ay nagtaka nga ito. At napauwi kang nagtataka na, ano, kapangyarihan ba ka mo? Then dito mga lods, eto na nga. May tumawag na nga dito sa boss nila. At mga lods, etong sumagot nga ay ang assistant ni Shu, which is si Satsuki, ang second adopted son ng Yutsurugi family. At ito na nga yung nakareceive mga lods ng balitang buhay pa si Hibaru. Kaya agad nga netong sinabi kay Shu na buhay pa nga raw itong si Hibaru. Then dito mga lods, nang marinig nga ni Shu ay napawika nga ito kay Satsuki. Siya na nga raw mismo, which is si Shu, ang in-expect ng lahat na hahalili sa pamilya nila. Pero hindi ganun nga raw ang nangyari. Pero sa nangyari nga raw na iyon na dilubyo ay ang Diyos na nga raw mismo ang nag-appoint sa kanya para mamuno sa pamilya nila. At nang marinig nga ni Satsuki ay sumang-ayon nga ito sa sinabi na yon ni Shu. At nagwikang siya nga daw ang pinakamakapangyarihan na astro. Siya nga raw si King Shu. At dito mga lods, ginatungan ba naman ng isang abno Paanong hindi lalaki yung ulo? Kaya ayun, lumaki ang ulo. At nagwika nga dito mga lods na ipamalita nga raw sa lahat na si Terasu at Hibaru nga raw ay kasamang namatay dahil sa meteor strike na nangyari. Yan nga raw ang papalabasin nilang nangyari. At dito nga mga lods ay ayun na nga. Sinabi na nga dito na patayin nga raw silang dalawa. Yun nga raw ang utos ng boss nila. At nang marinig nga ni Terasu ay laking gulat nga neto mga lods at napawikang, teka nga raw muna. Nagbibiro ba daw sila? Magkakapatid nga raw sila. Bakit ganun? Pero dito nga mga lods ay naghanda na nga ang lahat para patayin sila. Makinig nga raw itong si Hibaru. Wala nga raw silang problema sa kanya pero mapipilitang silang sumunod sa utos. Yun kasi ang utos ng boss nila. Wala raw silang magagawa kundi patayin sila. Then dito mga lods, pinakita na nga dito yung kapangyarihan ng isang kupal mga lods, which is nagpo-form ng into blade mga lods sa buong kamay nito. At wika naman nito, yun nga raw ang hawak niya bago siya humiling para mas madami siyang mapatay kung gugustuhin niya. Gamit lang ang kamay niya. At nang makita nga yun ni Terasu at Hibaru mga lods ay napawika nga itong si Terasu kay Hibaru na hindi nga lang pala daw siya ang nagkaroon ng kapangyarihan pagkatapos ng lahat. At nang marinig nga ni Hibaru ay napawika nga ito kay Terasu na yung pala daw ang ibig sabihin kanina ni Terasu sinabi niya itong kapangyarihan. Then dito mga lods, naghanda na nga ang mga kupal. Pinakita na din ng isa yung kapangyarihan niya. At ang sa kanya nga ay nag-ala shield mga lods, which is yung buong katawan neto. At pinagmalaki pa nga neto mga lods na matibay siya, na kahit anong atake, hindi siya tatablan daw. At dito nga ay umatake na sila kila Hibaru. At nang makita nga ni Terasu ay pinahinto nga neto ang mga ito. At nagwika mga lods na pinapaalala niya ngang bawal nga raw magkaroon ng conflict sa loob ng pamilya nila. Pero sumagot nga lang ito mga lods na dati nga lang raw yun. Pero ngayon nga raw ay iba na ang sitwasyon. Dito mga lods, winasiwas na nga ng tulok na to yung napakatalas na shady shit mga lods. Pero dito nga ay goods kasi nakailag naman itong sila Hibaru at Terasu. At dito nga mga lods ay itong si Hibaru hindi na nga din nagpahuli. Kasi hinawakan niya na nga dito yung sa kanya na magpapa-activate ng kapangyarihan niya. At nagwika na umatras nga raw itong si Terasu. Then dito mga lods, nagwika nga itong si Hibaru na ang kamay niya nga raw ay bala. Then dito, kumpiyansa nga ditong humarap sa kanya yung isang tulok. At talagang malaki ang ulo. Hindi nga raw kasi siya tatablan. Pero dito mga lods, sobrang lakas nga ng kay Hibaru. At nagwika ito na kung yung kahilingan nga raw ay about sa kapangyarihan, yung sa kanya nga raw ay sobrang lakas at napakalakas. Then dito mga lods ay inabutan nga itong tulok na to. At talagang napakalakas nga ng suntok na ni Hibaru kasi tumalsik nga ito ng napakalayo pataas. At talagang laking gulat nga dito ng kasama niya at hindi makapaniwala. At dito nga ay napawika itong si Terasu na yung pala daw yung ginawa niya para mapatalsik yung building na yun dati. Then dito mga lods, sa sobrang lakas nga ng ginawa na yun na pag-atake netong si Hibaru ay wala na nga dito mga lods na kahit isa ang gustong sumunod o lumaban kay Hibaru. Natakot nga ang lahat at hanggang banta na nga lang dito ang lahat mga lods kay Hibaru na magbabayad nga raw ito. Makakarating nga raw yon kay Shu. At nang marinig nga ni Hibaru ay napawika nga ito na manahimik nga raw sila. At sabihin kay Shu yung sasabihin niya. Natigilan na nga raw ni Shu yung kahibangan neto at wag nang ganunin ng mga tao. Ayusin na nga lang raw nilang dalawa ang lahat ng lalaki sa lalaki. Kasi si Hibaru Yutsurugi nga raw ay kaya siyang talunin sa kahit ano pa mang oras, gabi man mga lods o araw. Then dito mga lods, tuluyan nang umalis yung mga tolonggis na to. At sa part na to mga lods, nakita nga yun ng mga tao at tuwang-tuwa ang mga ito. At dito, pumunta na si Hibaru mga lods sa storage kung saan nakatago mga lods o nakaimbak yung mga pagkain. At tuluyang binigay niya na nga ito mga lods sa mga tao. Pero dito nga ay nagtanong ang iilan. Paano niya nga raw siya mababayaran?
Napakamahal nga raw ng mga iyon. At nang marinig nga ni Hibaru, ay tinawag niya nga dito yung matanda. At hiningi niya na nga yung bayad na gusto niya. Na agad naman inabot mga lods ng matanda na may wikang ito ba daw yung ibig sabihin ni Hibaru. At nang makuha na nga ni Hibaru, ay laking tuwa nga neto kasi ito nga raw mismo yung gusto niya, which is isang candy. Sapat na nga raw yun nakabayaran para sa lahat. At mga lods, nang makita nga yun ng lahat, ay laking tuwa nga ng mga ito at pinuri siya ng mga ito. Mga lods, yung ugali na to ni Hibaru, ang cute ng buta. At dito na nga mga lods, nagtatapos ang chapter 2 ng anime na to. So, bali yun mga lods, what a solid chapter. Ang bait nga netong si Hibaru. At mga lods, unlike nga ni Takemichi na alam naman natin na mahina pagdating nga sa suntukan, ay itong bida nga nating si Hibaru ngayon ay kabaliktaran ni Takemichi. Kasi yun nga, gaya nga ng nasasaksihan natin, malakas itong si Hibaru at malaki pa ang potensyal na mas lumakas sa mga susunod pa na mga chapter. Susubaybayan natin mga lods ang kwento na itong si Hibaru. At ang pagkakaling tulad nga nila mga lods si Takemichi is, alam kong alam nyo na yan, which is kind-hearted nga sila pareho. Siguro pagkatapos na natin i-review mga lods in chapter 3, we make separate video para i-breakdown ng lahat ng mga opinion ko sa anime na to. So, bali mga lods, anong opinion nyo sa chapter na to? Yo, comment nyo na yan sa baba. See you next video mga lods. Yo, let's G.